Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 2, 10, 25. So for today, apat na charts lang yung pagkukwentuhan natin. Ang mabilis lang yung tatlo doon, net foreign buy, tapos yung isa net foreign sell. So very exciting ang PSCI sa coming days dahil tomorrow announcement ng MSCI rebalancing, tapos meron pang parating na FTSE rebalancing. So hopefully may mga magical close na pwede natin saluhin para, or may hawak tayo na biglang pitikin pataas para we make money. And at the same time, no, so bilisan lang natin yung kwentuhan session today dahil ang tito ninyo ay merong gout. Anyway, so first chart natin is si DNL. So ito guys, no, net foreign sales, net foreign buy si DNL for today. So very exciting yung nangyari sa kanya ngayon. Kasi since nung pinitik siya nung the other day, last week, ano na siya, 'di ba? Parang from net foreign sell biglang naging sunod-sunod na net foreign buy na to. So very exciting yung mangyayari dito sa area na to kasi kahit papaano parang nagsisqueeze siya or nagkakaroon ng flag, no? So, tingnan natin if mag-iipon ng lakas for a continuation move. Tapos, ang susunod na exciting part is this area. Kasi, dyan natin malalaman if aalis ba siya dito sa pattern, bubutasin niya, or mauuntog siya and magre-range trade lang siya. Anyway, so, yung nangyayari ngayon is pwedeng yung mangyari dito sa area na to, yung nag-flag mabilis, diba? Tapos tumuloy. So, yun. That's it for DNL. Tapos yung sunod natin is si FCG. Ito guys, no, si FCG, sinama natin to ngayon dahil medyo kinikilig na ako dito dahil excited ako dito kay FCG. Kasi meron tayong initial position dito na mababa. So actually yung gain natin nawala. Pero kanina at 0.79 bumili na tayo. So meaning ang nangyari doon is parang nag-average up na tayo. So pero very minimal lang yung galaw natin dito kasi medyo illiquid siya. So ako personally, ang hinihintay ko talaga dito is mag-breakout siya or biglang may tama rin tapos or mag-cut or what na magbuhos. So dito sa area na to sana meron, pero if ever na wala yun, kaya bumibili na rin tayo just in case na walang magbuhos. Tapos ang nangyari kay FCG kasi ngayon may kita nyo is nagkakaroon lang tayo ng squeeze, nasa loob lang to ng pattern. So tingnan natin to kung mag-iipon lang ng lakas for a bullish move later on. So ito guys, no, meron net foreign buy to ng ilang araw na magkasunod. So, si Pepe yun. So, si Pepe namimili lang siya, pero hindi siya nagbabuy up or hindi niya binabuy up, nagpapabuhos lang siya. So, kaya kanina, parang sumabay na ako, bumili na rin ako ng konti. Saka yun, fundamental wise, sobrang okay pa rin naman si FCG kasi if may kita nyo yung post kahapon sa Facebook, meron na naman silang bagong store na inopen. And at the same time, yun nga, long term natin to, no? So, pero interesting yung mangyayari sa coming days, yung shares yung stake ni Monde saka yung naghanap pa sila ng investor. So very interesting kung sino bibili nun at kung magkano. Kasi parang possible na maging catalyst yun para magkaroon ng galaw or mag-breakout. Anyway, so that's for FCG. So yun, no, net foreign buy si FCG rin for today. Tapos ang next natin is si Keeper. Ito, grabe to guys. No? Sobrang lakas ng galaw nito. Net foreign buy din to today. So if may kita nyo, no, ang lapit na naman niyang gumawa ng panibagong all-time high dito sa area na to. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days if parang magbe-base lang na ganito for a possible blue sky. So you know, ang ganda na kasi parang gumagawa na siya ng stairs going to heaven. Tapos ito net foreign buy din to and medyo malaki yung tawag dito dividends. Tapos ang next natin and last natin is si MAC. Ito si MAC, no, very interesting yung galaw nito kasi yung previous resistance niya, which is this one, nag-turn into a support. Tapos ang ganda ng galaw niya kanina, actually above average yung volume. Tapos binutas niya yung MA50 kanina. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. If may follow through ba to or babalik lang ulit dito sa area na to for a possible continuation move or magtutuloy-tuloy na siya. And possible resistance is around this area. So you know, very interesting din to si MAC, no? Kasi ang problema lang dito medyo manipis siya. So ang hirap bumili, ang hirap magbenta. So yun, kailangan natin bantayan to. Pero ito si MAC kasi grabe pag gumalaw to. If maalala nyo nung 2017 yata, 18, diba? Parang from 5, sobrang laki nung tinaas niya. Parang more than 200% yata yung tinaas niya. So yun, no? Very interesting dito si MAC. Pero for now, yun nga, no? Ang pinaka-support nito is around 5.10, around 5 area. Tapos yung pinaka-solid na resistance ito, syempre, is around 7.7 or 8 area, this one. So, yun, no? Ito yung mga binabantayan natin ngayon. And at the same time, syempre, kailangan natin bantayan yung MSCI rebalancing, yung announcement tomorrow
saka yung FTSE para for mga possible magic on close. So, yun lang guys, no? Bye.